Halos kada bato may marker. So sa ganitong set of bodies, i-share ko lang na kailangan hanapin mo yung fulcrum point. Ang fulcrum point, yun ang pinaka-base niya para matrace ang Treasure Burial layout. So anong fulcrum point natin? Diretso na tayo. Okay. Ito siya. Ang naibang bato. Yan ang hukay natin eh. Siya. Okay. So ang purma ng bato na to, yan, parang sandal ng babae. Kasi pag ganito to, foot siya, no? Pagkatingin natin to, foot. Pero pinatulis eh. Nakita niyo yung mga sandal ng babae? Matulis dito. Yan o. Left. Dahil pag dito ang korte. Okay. Ilagay ko pa ako ha. Yan. Left. Okay. So, east. West. Okay. Saan ang north? Dito ang north. South. Ang tubig andito sa south eh. So, grabbing method. Balik rin natin. Okay. Kaya itong matulis na to, fire element to eh. Ito. So, indication dito na south. Okay, south side. So ngayon, flat siya. Okay. Saan ang mga reference nito? Or tinatawag natin na coordinate marker para makuha ang table. Okay. From left, sa left, okay. Tingnan muna natin ang left side. Okay. Left side tayo. Ito, may daanan siya bodies. May crack. Ang tawag dito, wood element. So, ibig sabihin, galing dito sa bato na to, pupunta tayo dun sa sandal marker, sandal figurine na bato, step tayo, yan. Going east, may daanan tayo. Ito yung tinatawag na natin na passageway. Ito lang yung nilagay siya. Kasi yan, pag didiretso tayo, babangga tayo dun sa big boulder. Okay. So, ngayon, yan, napapatungan natin. Pag facing east tayo. Pagtingin natin sa gilid, siya flat. Naka-wall type. So ulitin ko, pag naka-wall type, ibig sabihin yan, boundary. Ibig sabihin, huwag ka na pumunta dun. Andito lang siya sa harap ng pader. No? So pag kwarto, ito yung kwarto mo, nakapader yan, dyan yun, dyan ka sa loob ng kwarto, huwag ka nang lalabas. Yan ang kwarto mo. So ito yung kwarto ngayon, or shaft ng treasure na tinatago ng mga Hapon. No? Okay. So, ito na, left. So, ngayon, hindi ito siya directional. Kasi pag directional to, dapat may lock point doon. Wala eh. So, ibig sabihin ito, left siya, position. At the right side, yun ang target natin. So, ganun yan. Kung saan ang apakan mo dito, yan. Yan ang dig site. Kaya hinukay natin to. Okay. So, ngayon, pag hukay natin, ito na. Kunti lang kinuha natin. Hindi tayo nag 5x5. Kasi tinitin lang natin yung mga marker. Okay. Sa left side ko, pag dito na ako sakay, makita ko itong butas. Yan. May hole dyan. Sa bato na yan. Ito ba dito? Okay. Para makita nyo talaga. Facing is ito eh. Yan. 90 degrees. Yes. So west side, dapat may hole. Ito siya. Ang hole. Sa west. Sa east, dapat may coordinate marker. Okay, pupunta tayo doon. Straight tayo ng S. Okay, dito na. Dito yung bato dito na may malaking hole din. Kasya ang kamao. Flat siya. Okay. Straightin mo tong kamao. Babangga siya sa pader. Then may passage. So, ibig sabihin ito, lock point na to. Then, linearity sa isang hole doon. So, pag magkumpas ka, east-west direction. So, silangan, then kanluran. Okay. Dito na tayo, step tayo. 1, 2, 3, 4, 5. So, gumagamit sila ng 15 dimension. Kasi naka 3, 5, 7 ka eh. So, dapat 7 plus 3 plus 5 equals 15. Dapat 15. 15 feet doon, dapat dig site it. Yan, tinamaan natin. So, kaya na-confirm natin, ang left marker na ito, na sandal, ladies shoes, ay dito sa right side. Inapakan niya lang. Sipat yan ito. To confirm, kailangan natin i-test dig. Sa harap yan eh. Passage yan eh. Dropping. Yan. Dito, may malaking bato dito. Ayan siya, kinuha na namin. Okay, may lock point na malaking bato. So, ibig sabihin, maliit na shaft ang binigay niya. Pero sa actual operation, kukunin talaga natin yung mga bato para makasingko-singko tayo. Ngayon, sa harap naman ng niyan, itong sandal marker, parang sandal,
may human face. Na medyo galit pa galit siya eh. Di ba kuya, no? Ito. Lagyan ko ng anino para mas ganda. Kita niyo itong bato na to. Kaharap lang to ng full component natin. May mata, isang dangkal, mata, bibig. Okay. Isang dangkal, isang dangkal, isang dangkal. Okay. Size. Kahit hindi na natin sukatin, alam ko size yan. Okay. Diba? Kita nyo? Human face figure. Nakaka opening at the back. Kasi ganito siya. Isa, dalawa, tatlo. Saan ang missing dito? No? Dito sa likod. Dito ang missing niya. Kaya nga dito ang decide natin. Okay. Yun lang. Para pag diamond type mo, ay dito lang ang isa. So, opening. Masali din siya eh. Pagkukunin natin yan, masali sa decide. Okay. So, ganito. Next bodies, pag na-remap mo na, okay na yan. May hole doon, may hole dito. May fulcrum point tayo na naiibang bato talaga na flat, na sandal type. May human head. So, sila? Naka-intersect o naka-linearity. So, ngayon, hukay na. Pag hukay natin, dito tayo mamangha. Kasi, dyan sa trenching, sa testing, dyan natin makita, tinatawag natin ng mga code 5 STM o code 5 markers. Ibig sabihin, pang sentro, no? V5 centering shaft dito. So, dapat, maintindihan mo na bago ka maghukay, ay lalabas talaga yan ang mga marker na yan. Ano mga marker? Ngayon, ang dami bodies eh. Almost 2 feet pa lang tayo, di ba? Okay. Pero, naglabasan na halos lahat ng marker na hinahanap natin. Na ito talaga ang dig site. Okay. Una, ito tayo. So, dapat, kailangan ay may makita tayong kukuru marker. Okay lang? Maliwanag lang. Okay. Ang kukuru marker, sa salita pa natin, puso. English heart marker. Okay. Mayroon ba? Meron. Nilinisan ni Bro Eddie agad. Kasi alam niya eh. Ito yung bodies. Ang kukuru marker. Kita natin. Kita lang. Kulay pula pa. Yan. Heart, no? Heart figure naman yan, no? Kahit bata, alam yan. Heart yan eh. Okay. Back to back pa bodies. Oh. Talagang kinakating to para mapurma na heart. Yan. Okay. Yan. Balik tayo. Heart figure. Kokoro. Sikat. Yan. So, portal na. Nasa portal tayo. Daanan patungo sa ilalim. Next is, sa color coding, dapat, pag masentro ka, so, ito yung secrecy ng Japanese flag na color coding. Dapat may red and white. No? Ang red ang flag ng Japan, puti yan, sa gitna, araw, the rising sun. So, white ang background, and then may red sa gitna. Ito yung bodies. Gusto mo na puti? Puti talaga siya. Nag-iisa dyan sa gitna ng design natin. Puti talaga. Yan, okay? Yan natin dito. Puti, no? Pula. Ang heart, pula na yan eh. Ito, may mga red tayo eh. Kita lang red. Pula at puti. Okay. Yan na, may heart na. May tamago. Ang laki ng tamago natin. Sure. Diyan to. Okay. Tapos itong iba, papakita namin kasi pinalinisan namin. Kasi ang ganda. Ang puzzle type marker bodies. Ito. Manipis yan. Na almost heart type din. Yan. Ito yung katabi niya. Ito yun, no? Magkaganon sila eh. Manipis. Ito, makikita mo talaga na kinakating itong kanto. May cut. Parang pamaypay lang. Okay. Yan. Puzzle type yan. Ito, yung mga marker na. Mga code 5. Tamago. Yan. Ito naman, yan, flat, parang paa. Pansin mo, paa yan eh, yan. Kanan. Kanan to, no? Kanan yan. Left ang marker natin doon. Thank you, Pas. Lumabas na ang kanan. So, magkatabi na sila. Kompleto na. Kompleto na. Klaro na, no? Okay. Left and right. Ito naman, numeric.
may its, may tabas. Din may V-cut. Yan. Okay, yan iba. Marami pa buddies. Code 5. Ayan. Ito to. Parang likod ng pagong. Saan ulo nito? Ito ba yun? Pinapasol mo agad kanina si bro para mapagong. Okay, mga maps na yan. Yan, no? Ito, likod ng pagong, oh, ang forma. Okay, so yun. Madami pa. May pula pa ba dito? Okay. Ito yung pinapasol type ng ano natin, na tropa dito. Ito. Yan, patong, no? Tingnan nyo ang cutting. Yan, ang cutting dyan, yun, kapariha. Yan. Klaro lang? Okay. Anong marker ito? Okay, kunin natin siya. Ito ang tinatawag natin na human face marker. Okay. May tubig dyan bro. Konti lang. Makita natin na galit siya eh. Okay. Linisin ko ha. Okay. Ito. Bilog. Yan ang isa. Yun yung mata niya. Ito yung bibig niya. Na may C, din may dot. Okay. Yan. Human face yan, buddies. Kaparihan ito. No? Itong sabi natin ulit natin anong makita sa taas, makita naman sa ilalim. Ayan, no? Tabi sila. Friend yan sila eh. Yan. Laro lang. Ilagyan natin ng shadow. Para masuk natin. Mata, bibig. Mata, bibig. Surface trail marker, hidden trail marker. Okay, di ba? Ito pa, numeric, mayroon. Ito siya, nakawall to dito, buddies. Ito siya. Ilalim. Baliktad namin, sa ilalim, ay may makita ka na numero. Ito siya. Pansin ninyo, no? Pero, may cutting sa taas. Yan. Okay. Klaro lang. Size, no? Okay. Numero 6. Baliktarin mo 9. Ito siya pag maliwanag ko. Okay. Ito naman yung parang tiles doon din sa gitna to. Ang nipis buddies oh. May kanto siya. Okay, nilagay natin dito kasi puzzle type. Para na siyang owl. Yan. Pero ito may size to. Ito 'yun ang sa siding ha. Basta ano siya, flat. Ibig sabihin, may pader. May depensa sa shop, then may ano, tinatawag tayo may layer tayo na flat na babanggain. So yun buddies, so hopefully naintindihan nyo bakit nagpahukay tayo dyan. So, kompleto ang mga marker. Sa dami-daming bato dito, eh talagang maliligaw ka kung hindi mo alam. Pero, pag alam mo, matritrace mo talaga. So yun, in-explain ko na, hanapin mo talaga ang naiibang bato. So yun na yun. Yung uling. Thank you boss. Ang uling, ang design na ito kasi, ano siya, ritualado. Bakit? May uling. Saan yun? Magkahoy pa. Hindi ito nagalaw tayo baris kasi, ano to eh, area nila ni kuya na, ano lang, walang plantation, wala basta ano lang. Puro damo. Okay. Ito na naman, uling siya eh. You know? Sa 1 foot, clay. Ang surface kasi dito, dry clay. Dry siya, yan. Lupa lang talaga. Pagdating mo ng mga 1 foot, maglabasan yung clay, yung puti, clay yan. Okay. So, anong nangyari? Sa clay na ha, hindi doon sa upper, lumabas ang uling. Ang dami. Patungo sa ilalim. Ibig sabihin, backfilling ritual ng mga Hapon. Tinatabo nila. Yan. Tingnan natin ang uling. Yan pa oh. Yan. Ganun siya oh. Nakahalo sa clay. Okay. Ito. Klarong-klaro. Yan ang uling oh. Yan. Ito may buo pang eh. Ito yung buo no. Oh. Diyan na sa ilalim ba sa? So ibig sabihin may ritual sila na ginagawa yan. Sa pag-backfill. So ritualado ng mga Hapon. Kaya i-respect natin yung site. Dapat i-conduct natin ang proper na tawag na operation. So yun lang no.